Hallelujah. So tuloy-tuloy po tayo sa ating series. Sinong excited dito? Wala. Sino dito walang absent? Ha? Actually, pang-5 topic na po natin ito sa ating series. Tama ba? Pang-6. Amen. Ayan. So ako po ay excited. No, excited na nabigyan ng pagkakataon to speak with you. Amen. Hallelujah. Praise God. Buksan po natin yung ating Bible sa 2 Corinthians chapter 5 verse 14 to 17. Kung meron kayong NIV version, NIV po yung gagamitin natin. Amen. So I will just read the passage, no? Bilisan ko lang. For Christ's love compels us because we are convinced that one died for all and therefore all died. And he died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and was raised again. So from now on, we regard no one from a worldly point of view, though we once regarded Christ in his way, we do so no longer. And last verse, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone. The new is here. Amen? Let us pray. Father, we thank you, Lord, sa gabing ito. We thank you for your presence. Pangunahan po kami na ang mga salita mo, Panginoon, na siya magbibigay sa amin ng kalakasan sa aming mga buhay. Uwi kami na hindi empty, Lord, but Lord, fill us with your presence and glory. In Jesus' name, amen. Praise God. So meron po akong isang kwento. Ayan. So pinamagatan po itong The Repurposed Vessel. Sino naniniwala dito na tayo ay parang hinahalin tulad sa isang vessel, isang sisidlan, yung ating mga buhay. So merong isang vessel na lumang-luma na, bakal siya, kinakalawang na. So alam naman natin nung itsura yung bakal na sobrang kalawang na talaga. Iba makikita mong wala na siyang purpose. Patapon na. Amen. But for the time na maayos pa siya, ang kanya pong purpose is lalagyan siya ng mga basura. Yung mga basura na mga hindi plastic, kasi kadalasan ngayon sa atin, plastic, yung lagayan. So, yun siya bakal. Ang purpose niya noon, nung maayos pa siya, lagayan ng garbage, mga toxic substance, ayan, no? Yun lang yung purpose ng vessel na iyon. Nagfo-focus lang siya doon. So, ibig sabihin nun, safe siya nung time na yon. Kasi nga bakal eh. Pero, dumating yung time na itong bakal na lagayan na ito ay kinakalawang na. Amen? So, ito po ay hinahalin tulad po sa atin na yung buhay natin, meron tayong malaking purpose. Naniniwala po ba tayo doon? Meron tayong malaking purpose. Pero, kapag yung focus lang ng ating buhay ay nakasentro lang sa isang bagay, kumbaga, selfish ambition lang, kakalawangin din pala tayo, kapatid. Amen? No? So, may mga bagay po na kung hindi man tayo bakal, we are human flesh. Amen? Pero ano ba yung mga sumisira sa atin bilang mga vessel? Ano yung mga bagay na yon? Like pride. Sinisira po tayo. Kapag sobrang taas ng pride ng tao, ito po ay sumisira sa ating buhay. Lalong-lalo na kapag kasalanan. Amen? At higit sa lahat, yung mga worldly na mga bagay. Amen? Yung mga sumisira sa atin. May mga bagay din na sumisira sa buhay natin, no? Hindi lang yung pride, yung sin. Meron din mga physical na sumisira sa atin. Kapag ikaw ay meron kang bisyo na hindi maganda sa ating pangangatawan.
Amen. Now, one day, merong master craftsman, yung gumagawa. Master siya, no? Nakita niya ngayon itong pot kasi nga, wala na, no? Patapon na. Hindi na pinapansin. Ayan. So, instead of throwing it away, no, nakita niya yun, imbis na itatapon niya, he decided to redeem it. Ano? So, ngayon ang ginawa niya, dahil nga master craftsman siya, ibig sabihin nun, meron siyang magagawa doon. And this master craftsman stands for Christ. Because He redeemed us in spite sa ating karumihan. In spite sa ating kasiraan sa buhay natin. Amen? Di ba? Kasi sinisira natin yung buhay natin eh. So ngayon, ginagawa ng master craftsman, He redeemed it. No? Kinuha niya ito, at anong ginawa niya? Katakot-takot na pag-aayos ang kanyang ginagawa. Amen. That's what Christ did for us. Nung ang isang tao, nung tayo ay naging makasalanan, nung tayo ay tinubos ni Kristo, sa anong paraan niya tayo tinubos? Diba sa krus? Merong Kristo na nagpapako doon sa krus para lang ma-redeem niya tayo. Amen! Praise God! Yan yung ginawa ng ating Panginoon. Kaya, ang ginawa ng master craftsman, ginawa niya, pinadaan niya ito sa init, sa apoy, para matanggal lahat ng mga kumakapit, no, na rust doon sa bakal na yon. Kasi gusto niya talagang baguhin yung sisidlan na yon. Because alam niya, meron at merong magagawa doon. And when the pot comes out, hindi mo na siya makikilala, kapatid. Kasi bakit? It has been refined. Diba? Kasi nga, master siya eh. Alam niya paano aayusin yung napakapangit na nasisidlan. Amen. Unrecognizable na. Hindi mo na makikita. Ito pala yun. Diba? It has been refined, reshaped. Inayos niya talaga. Nakapolish. Hindi mo na siya ma-recognize na luma. Kasi bakit? Kapag titingnan mo yung sisidlan, bagong-bago na. Amen. It is no longer useful for holding garbage. Kapag nakita mo yung sisidlan na yon, na refine na naayos na, hindi mo na siya mapagkamalang lagayan pala siya ng basura. Yun pala, ginawa yun ng master craftsman, instead na basura ang ilalagay. Sabi niya dito, it's serving the master's purpose. You know, life-giving water. Grabe. Mula sa lagayan ng basura. Ano daw, pwede mo nang ilagay dahil maayos, malinis, parang how Christ love. Kasi po yung series natin, Love Changes Everything. How Christ love changes our lives. Paano yung pag-ibig o pagmamahal ni Kristo bumago sa buhay natin? Number 1, Christ's love compels us. Sabi sa verse 14 that for Christ's love compels us. Alam mo yung pag-ibig ni Kristo, kapag natanggap mo na yung totoong pag-ibig ni Kristo, kapatid, hindi lang yan magko-comfort sa atin. But it will move and control us. Amen. Kagaya ng craftsman. Kasi yung pinakita niya dito, yung decision niya na tubusin, is-save yung lagayan na yon. Binago siya kasi bakit? Alam ng ating Diyos, alam ng ating Kristo na meron tayong magandang destinasyon na patutunguhan. Amen po ba? Ganon po yung buhay natin. Hindi po patapon ang nakikita ng master doon sa vessel na yon.
Yung buhay mo hindi patapon na nakikita ng Diyos, kapatid. Kung hindi nakita niya, natutubusin ko to at lilinisin ko, babaguhin ko. Amen! Hallelujah! It will motivate us. The love of Christ will motivate us. Ang isang totoong Kristiyano, hindi ka pressured sa ginagawa mo para kay Lord. Amen. Kung hindi, punong-puno ng pag-ibig. Amen po ba? Di ba? Naniniwala ako dahil mahal niyo ang Diyos. Nandito kayo. Nandito na kayo kanina. Nandito pa rin kayo because you love our God. Amen. Pag-ibig yan, kapatid. Di ba? Hindi ka naman siguro tinulak. Sige, mag-attend ka doon. Sige, mag-serve pa kay Lord. Walang nagtulak sa inyo. Tama po ba? Kung hindi, your love for God motivates you for that, to serve the Lord. Amen. Kasi po, mahal tayo ng Diyos. Amen po ba? Mahal tayo ng Panginoon. Matindi yung pag-ibig ni Lord sa iyo. Sabihin mo nga sa katabi mo, mahal ka ni Lord, unang-una nandito ka. Diba? Pangalawa, Christ's love lives in me. Verse 15, sabi niya dito, those who live should no longer live for themselves. Meron tayong Diyos na namatay. Namatay, pinako sa cross, pero hindi siya nananatiling patay. He rose again para bigyan tayo ng bagong purpose sa ating buhay. Amen? He died and rose again para mabigyan tayo ng bagong purpose ng buhay natin, kapatid. Amen. Yung buhay natin, kapag si Kristo na ang nasa buhay natin, our lives already belong to Him. Hindi na ikaw ang magdodominate sa buhay mo. Amen po ba? Amen? From your self-centered living. Totoo po ba yun? Self-centered tayo eh. Diba? Kagaya ng isang vessel, yun lang yung purpose niya noon. Lagayan lang siya, imbakal lang siya ng mga garbage or yung mga toxic substance or anything na nilalagay doon na something mabaho, of course. No? Yun yung purpose niya noon. Kasi pag sinabi nating basura, mabaho. Diba? But our lives from self-centered living to Christ-centered living. Amen. Kapag meron ng Kristo sa ating mga buhay. So the path na nakita ng ating craft master is no longer, hindi na po siya imbakan ng mga basura or mga waste materials of its own. Kung hindi, ito po ay ginagamit with a better purpose sa ating master. Amen. Praise God, di ba? So tayo po, nung tayo ay inayos ng ating master. Nagkaroon ulit ng bagong purpose yung buhay natin. Dati, yung life experience mo na wala ka pang Kristo, pakiramdam mo, patapo na ang buhay mo. Di ba? Bisyo dito, bisyo doon, barkada dito, barkada doon, ano pa ba? No, lahat na lang ng mga worldly na doings ginagawa mo kasi akala mo yun yung purpose ng buhay mo. Napariwara ka. Pero kapatid, iba pala kapag ikaw ay na-redeem ng ating Panginoon at meron ka ng Kristo sa buhay mo. Amen! Hallelujah! Meron ng purpose ang buhay mo. Meron ka ng panibagong saysay. Amen po ba? Hallelujah. Number 3 po. Sabi dito sa number 3, Christ's love changes how we see others. Christ's love. Makapangyarihan po yung pag-ibig ng ating Panginoon. Amen? Christ's love changes how we see others. Diba? Pati yung ating pananaw sa ating kapwa ay binago ng ating Panginoon. Sabi niya sa verse 16, we regard no one from the worldly point of view.
Kapag ang isang Kristiyano ay transform, binago ng ating Panginoon, magbabago din yung ating pananaw. Amen. Hindi na po tayo yung mga taong ang bilis lang mag-judge sa kapwa natin. Buti sana kung mag-judge ka na maganda. Ang papangit pa ng mga judgment natin sa ibang tao. Yun yung pananaw mo noon. Pero nung meron ka ng Kristo sa buhay mo, binago na yung pananaw mo. Amen? Sabi nga sa ating vision declaration, di ba? You are not a gossiper. Kung dati gossiper ka, magbabago na yung pananaw mo. Kasi bakit? Minsan, ang bilis nating mag-judge sa appearance ng isang tao. Di ba? Ano ba yan yung past niya? Tama ba? Ano ba yung status niya? Kalkalin mo talaga lahat ng pangit sa tao. Di ba? Kung ano na lang yung mga makikita, ano ba yung damit niya, hindi naman bagay sa kanya. Ang bilis nating ganyan, tapos nasa simbahan tayo. Amen. And even sa kapwa natin. Di ba? Wala kang kasundong kapitbahay mo kasi ikaw yung pinaka number 1 na, anong tawag doon? Chismosa. Hindi lang chismis. Di ba? Lahat na lang talaga siguro mga kapangitan na ugali sinalumo. Pero kapatid, kapag si Kristo ay nasa ating mga buhay, magbabago yung ating pananaw. Makikita natin ngayon yung grace and value of that person. Amen? Makikita mo itong taong ito. Diba? Kaya nga, alam mo kapatid ito, dahil sa pag-ibig ng Diyos, may mga pangalan ng tao dyan. Kasi gusto natin na maranasan din nila ang kaligtasan. Amen? Bakit nagbago na yung pananaw natin? Yung vision natin kapatid, dapat yung aking mga buong sambayanan, aking mga relatives, ay makakilala sa Panginoon. Iba na yung pananaw mo. Di ba? Hindi ka na number 1 chismosa. Pwede naman kapatid, gamitin yung pagchichismis, pero hindi na yung mga pangit ang ichichismis mo. Sino dapat ichichismis natin? Si Lord. Hallelujah. Diba? Magagamit din naman yung pagchichismis mo. Basta wala kayong ibang ipagchichismis, kundi ang kabutihan ng ating Panginoon. Amen. Si Lord lang. Wag na kayong tumingin pa sa buhay ng ibang tao. Amen. Kasi dyan din naman tayo dati eh. Diba? Sa kapangitan ng buhay natin, binago ka lang, nauna ka lang. Amen po ba kapatid? Hallelujah. Let us treat others as God sees them. Amen. Kung paano tayo tinitingnan, paano tayo niyakap ng ating Panginoon, ganon din tayo tumingin sa kapwa natin. Ganon din natin sila yakapin. Amen. Kaya napaka-bless po ng bawat isa kung ikaw ay naimbitahan dito kapatid. Amen. Nagkaroon ka ng isang malaking pamilya. Tama po ba? Diba? Napakasarap na magkaroon ka ng hindi mo man kadugo pero meron kang pamilya. Kasi ang taong yan niyakap ka. Amen. At pinakilala ka sa Panginoon. Dinala ka kay Lord. Hallelujah. Amen. And dito na po ako sa pinakahuling punto ng aking mensahe po. Ano po yung una kanina? Christ love, compel us. At pangalawa po, Christ love lives in me. And pangatlo, Christ love changes how we see others. Amen? Ito po ba ay atin ang nagagawa? No? Naniniwala ako kasi nagdi-declare tayo dito every Sunday, di ba? Lahat ng mga positibo po dinideklara natin. Amen? Hallelujah. And last po, Christ love transform us. Hallelujah. Verse 17 sabi niya, if anyone is in Christ, he is a new creation. Lahat ng nakay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Amen? Or bagong creation ka na ng ating Panginoon. Amen? Kasi sa Pat kanina,
'Di ba? Nung nakita niya yung pot, grabe. Kung human eye lang siguro, wala na to. Pero yung master craftsman who is our Lord Jesus Christ, He redeemed it. Amen. That's how precious we are from the sight of our God. Amen. Sabi niya, salvation is not self-improvement, but it is a complete renewal. Amen. The moment tinanggap natin si Kristo sa buhay natin, kapatid, nakamtan mo yung kaligtasan. At nabago na renew yung karumihan mo. Amen. At ikaw ay nilinis na parang bago, kagaya ng isang sisidlan. The old life is gone, and the new life has begun. Nawala na yung dati, nandito na, magsisimula ka na sa panibago mong buhay na mayroong Kristo. Amen po ba? Leave all the old habits. Amen po ba? Na yung mga old mong habits na hindi naman nakakabigay papuri sa ating Panginoon, iwan mo na yon. Set aside mo na yon. Amen? Yung mga guilt natin. 'Di ba? Ang isang tao kapag nakagawa na ng maraming kasalanan, grabe, nagigilty ka na. Amen po ba? Kahit sabihin mong pakonti-konti lang, kasalanan pa din po kahit pakonti-konti kung araw-araw namang nangyayari. Amen? So nagkakaroon ngayon ng guilt yung tao. Pero kapatid, binigyan tayo ng bagong identity ng ating Panginoon. The moment that He redeemed us, binigyan niya tayo ng panibagong identity. Amen? You are no longer dirty, rusty, ma-pride na tao. Di ba? Yung rust kasi yun yung dumi sa bakal eh. Pero bilang isang tao, kapatid, yung identity mo, hindi ka na makasalanan. Amen? Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa'yo, binago ka na niya. Amen? Yung bagong identity mo, that Christ will be seen in your life. Amen? Confident ka na. Hindi ka na nahihiya. Hindi naman sa makapal yung mukha, pero hindi ka na nahihiya kasi alam mo, nilinis ka na, tinubos ka na ni Kristo, mahal ako ni Kristo. Amen. Pinagmamalaki mo na yung sarili mo, kapatid. You are completely transformed. I am a new creation. Sabihin mo nga, I am a new creation of God. Kung talagang sinasa puso mo si Kristo sa buhay mo, I am a new creation of God. At ikaw mismo, makikita mo yan. Oo nga, no? Dati pasaway ako sa buhay ko. Pero ngayon, nakikita ko muna yung sarili mo na naglilingkod ka na sa naglikha sa'yo. Amen? Which is our Lord Jesus Christ. Hindi ka na marumi, kapatid. Hindi ka na bulok. Di ba kasi sa kanya basura eh, lagayan siya ng basura. Hindi ka na bulok, kapatid. At higit sa lahat, hindi ka na ma-pride. Di ba? Sumisira ng tao, grabe. Hindi ka na ma-pride. Ano pa ba yung sumisira sa tao? Di ba? Hindi ka na makamundo. Maka-Diyos ka na. Amen? Hallelujah! Ganon po yung pag-ibig ng ating Panginoon. Ganon po tayo binago ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah! Because your life is God's vessel. Yung buhay mo. Kaya hindi bagay sa'yo na mananatili ka sa karumihan. Amen? Hindi bagay sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, hindi bagay sa'yo. Bagay sa'yo, magiging ambassador ka ni Kristo. Amen? Dahil yung buhay mo ay templo. Amen? Diba? Sabi sa Galatians that our life is a temple of the Holy Spirit. Kaya mas dapat ingatan natin yung ating mga buhay ngayon na meron na tayong Kristo. Amen. Hallelujah. As I close po, our lives
Our lives change because of Christ's love. Amen. Yung title po ng ating topic ngayon, Love. Change by love. We are changed by love. Hallelujah. Grabe, no? Kasi nga, napaka-powerful ng love ni Lord. Kaya niyang baguhin lahat ng aspeto ng ating buhay. Nilinis po tayo ng ating Panginoon. Our lives change because of Christ's love. We are compelled. The moment na inibig tayo ng Diyos at sinuklian natin, tinanggap natin yung pag-ibig ng ating Panginoon, meron nang nagkokontrol sa buhay natin. Amen? Kasi bakit? Meron ka ng Kristo eh. He is inside of us, no? We live for Him, not ourselves anymore. Andiyan na si Kristo. Diba? Meron ng Kristo na nagdidikta sa atin, nagko-convict sa atin. Meron na tayong takot na gumawa ng kasalanan. Dahil meron na tayong Kristo. Our lives change because of Christ's love, that we see others with our new eyes. Meron na tayong panibagong pananaw. Binago na ng Diyos yung mata natin. Not literal eyes, but yung paningin natin. Binago na ng Diyos. Hindi na lahat ng pangit yung nakikita natin. Amen? At higit sa lahat, our lives change because of Christ's love, that we are completely transformed. Amen? Binago niya yung ating buhay. The moment that God saved us, yung salvation, kapatid, yun ang nagre-renew sa atin. Kagaya nung si Sidlan, nung inayos ng master, nagiging bago. Amen? Sino dito yung gusto mo mag-renew? Amen? Sino din yung gusto mo mag-renew ng buhay mo? Pwede po ba tayong lahat tumayo? Naniniwala ako, kapatid, na sometimes merong guilt sa puso natin. Nakagawa ka ng kasalanan, ikaw lang tsaka si Lord ang nakakaalam. Hindi mo nahihingi ng tawad. Nakapag-sorry ka man, pero nandun pa rin yung guilt. Amen. Handa na po ba tayo? I-acknowledge natin ulit si Lord sa ating mga buhay, yung Master. I-acknowledge ulit natin yung ating Master na nagtubos sa atin. Diba? Kasi minsan po, kapatid, nawawala tayo sa tamang destinasyon. Minsan, naro-wrong direction tayo. Nandito ka nga sa church, pero nandito ka lang para magmarites. Amen. Pwede tayo mag-renew kay Lord ngayon. Ihingi natin ng tawad sa Panginoon. Amen. Wala kang ibang gagawin, kapatid. Kasi humihingi tayo ng tawad paghihingi tayo ng tawad sa Panginoon, handang-handa tayo patawarin. Gawin mo ng buong puso. Amen po ba? Gawin natin ng buong puso. Yung paghingi natin ng tawad. At hayaan natin si Lord na siya nang magdodominate sa ating mga buhay. Sabi niya, if Christ is in us, we no longer lives on our own, but Christ will live in us. Hayaan natin si Lord ang maghari sa ating mga buhay. Amen. Pwede po bang itaas natin ang ating mga kamay? Hallelujah. Naniniwala ako na ikaw mismo alam mo na
May mga bagay ka na nagawa. Amen. Nawawalang saysay yung pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kapatid, God's love is so powerful that He can change everything in us. Amen. Kayang-kaya niya baguhin lahat ng kapangitan ng buhay natin. At kung hindi mo pa nagawa yan, just acknowledge the Lord right now tonight. Hallelujah. Just acknowledge the Lord right now. Kung ikaw hindi mo pa tinagap ng lubusan ang ating Panginoon, ang ating Diyos, ang ating Kristo na dakilang tagapagligtas, can you just follow me sa mga panalangin? Panginoong Diyos, Ikaw ang dakilang Kristo, dakilang manunubos, na pinako sa krus, namatay, at bumangong muli, nabuhay muli, para bigyan ako ng panibagong buhay. Patawarin mo ako, O Diyos, sa lahat ng aking mga kasalanan. Patawarin mo ako sa aking karumihan. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at personal na Diyos. Mula ngayon, Ikaw na ang magiging piloto ng aking buhay. Ingatan mo ako. Salamat, O Diyos. Amen. Kung ginawa mo yung mga panalangin na yan, naniniwala ako na ang ating Diyos ang napaparangalan sa desisyon mo, kapatid. Hallelujah. Come on, church. Let us lift up our hands and towards heaven. Hallelujah. Manalangin tayo sa Panginoon. Lord, patawarin mo kami, Panginoon. Hindi namin namamalayan, napapansin that we are driven by our own selfish ambition, selfish mindset. Patawarin mo kami, Lord, na yung aming mga sariling desisyon ang siyang nangingibabaw. Panginoong Diyos, nandito kami muli sa inyong harapan. Hinihingi namin ang iyong kapatawaran. Dahil Lord, hindi namin pinapahalagahan yung pag-ibig mo. Yung sakripisyo mo doon sa krus. Lord, salamat, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na mapagpatawad. Ikaw ang Diyos na bumabago sa aming buhay. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Dahil sa pag-ibig mo, wala kang pinipili. Salamat sa kapatawaran, Panginoon. Patuloy kang maghari sa aming mga buhay. Maghari ka, Diyos. Maghari ka. Pinapaubayan namin sa inyo muli ang aming mga buhay. Lord, tulungan mo kami. Tulungan mo muling baguhin kami. Ma-reshape, ma-refine kami. Bilang inyong mga anak. Salamat, Lord, sa inyong pag-ibig. Tunay na dakila ang pag-ibig mo. At tunay na hindi mapapantayan ang pag-ibig mo. Salamat sa kabutihan mo, O Diyos, ng inyong mga anak. Dahil sa pag-ibig mo, binago mo ang inyong mga buhay. Hallelujah. Binago mo ang aming mga buhay, Lord.
Patuloy kaming maglilingkod sa inyo na merong confident, Lord. Hallelujah. Wala kaming ibang ipagmamalaki kung hindi ikaw lamang, Lord, sa aming mga buhay. Hallelujah. Come on, church. Pasalamatan natin. Purihin natin ang ating dakilang tagapaglikha. Hallelujah. Dahil minahal ka ng ating Diyos. Hallelujah. Nilinis ka niya, binago ka niya dahil sa kanyang pag-ibig. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tunay na hindi ka mapapantay